First po, yung pagmahal sa Panginoon. Yung pangalawa po, yung 2,000 verses, nagsasabi po dito na money and position, about sa money at sa katayuan po. Bali po, meron po akong isang babasahin na tungkol po to sa 2,000 verse on money and position. Dito po sa Lucas 16, 10 hanggang 12. Ang sabi po dito, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya din sa malaking bagay, ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. Sa 11, kaya kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng mundo ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Sa 12 po. At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Amen. Bali po, may nabasa po rin ako isang booklet na sasabi po na the Bible, the second most talk about the Bible has 500 verses on prayer po, 500 verses on faith, but over 2,000 verses on money and position po. Bakit kaya ito tinutukoy ng ating Panginoon? Siguro, God uses money to teach us to trust Him, di ba po? At para din po, mag-develop din natin yung ating mga karakter, di ba? Sabi nga ng Bible na, if we cannot be trusted with our worldly wealth, yung worldly wealth, ito po yung money, how can be trusted with true wealth? Ito po yung eternal life in heaven. Ito po yung di ba po, alam po natin na mayaman po ang ating Panginoon. Ito po yung nagsasabi tungkol po sa kondisyon ng ating mga puso. Sabi po na, di naman talaga kailangan nabasa ko po sa panahon. Di po kailangan ng ating Panginoon yung ating pera. Di ba po, kasi alam natin na siya ang gumawa sa atin. He created everything po. Ang nais po niya ang ating mga puso. Dahil ang sabi po sa Matthew 6:21, sapagkat saan naroon ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. At na may kinikwento din si Pastor Willie about po sa yung parang regalo. Example na rin po dito sa ating church. Di ba po? Di ba pag may birthday tayo, nagbibigay tayo, di ba po? Nagbibigay tayo, bumibili tayo ng regalo. Siyempre, pag nagbibigay tayo, di ba po nung parang nandiyan din sa ating mga puso. Pero yung, di ba, how much na po sa ating mga anak, di ba, yung pinaka-the best yung ibibigay. Minsan nga ako, example ko na rin po yung sarili ko. Pag may birthday dito, pumupunta tayo sa Shimamura. Alam na po natin yan. Namimili po tayo ng mura. Di ba mura? Pero mahal siya dati. Sale na. Tapos, di ba yung 50% hangga ko. Kaya, maganda to. Bagay to kay sis, bagay to kay brother. Ay, hindi halatang mura. Halatang mahal. O, di ba ganun tayo? Pero, sa ating loved ones, siyempre sa ating mga anak, sa ating asawa, di ba yung pinaka-the best yung ibinibigay natin yung regalo kasi mahal natin siya, di ba? How much din po sa ating Panginoong Diyos dahil nilalang tayo, amen, siya ang may akda ng ating buhay. Amen. Kaya, amen. Invite ko po ang lahat. Amen. Tanungin po natin ang puso natin na kung sabi po na sapagkat kung nasaan na naroon ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. Amen. Amen.
salamat, Panginoon, sa araw nito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na aming narinig ko, Lord God. Tuloy po, Panginoon, na may gamit namin ito, Lord God, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, na tunay po, Panginoon, na ikaw ay puno ng pag-ibig. Puno ikaw, Lord God, ng pagpapatawad, Lord God. Pagpakumbaba, Lord God. Binubuhos mo sa amin sa bawat isa, Lord God. Panginoon, itong offering ito, itong handog, Lord God, na aming ino-offer sa iyo, Panginoon. Tunay po, Panginoon, Lord, bless mo ito, Lord God, na siksik-ibig at umakapaw pa, Lord God, sa ating kapatiran, Panginoon. Lord God, at Lord, naway, Panginoon, Lord, magamit naman, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Lord God, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. At Lord, sa natitirang oras, Lord God, sa aming pagsama, pagpulit sa iyo, Panginoon, ikaw, Lord God, ang mamuna, Lord God, at gumabay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at tinitiwala namin sa iyo lahat nito sa pangalan ni Jesus. Amen.